Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Litex Commonwealth sa Quezon City at may malakihang pagtataas nga po sa presyo ng produktong petrolyo na inaasahan. Simula po bukas yan dahil pa rin po sa gulo na nangyayari sa mga bansang Israel, Iran at Amerika. No? At dahil po dyan, handa raw po ang Department of Transportation na magbigay ng fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers. At ang LTFRB naman po ang magsasagawa raw po ng guidelines para sa pamimigay ng fuel subsidy. Hiling ng ilang transport groups ang dagdag pasahe para sa lahat ng public utility vehicles. At ayon sa LTFRB, ang posible ay 1 peso fare hike para sa mga jeep at hinihintay na lang nila ang ulat tungkol sa economic impact mula sa National Economic Development Authority o NEDA. At posible rin daw pagbigyan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil pero humihingi pa po sila ng ang LTFRB ng computation kung magkano. Gaya nga po ng sinabi ko, nandito po tayo ngayon sa Litex sa may Commonwealth sa Quezon City at makikita natin ang pila ng mga pasahero ng public utility vehicles dito. No? Kakapanayan natin ang ilan sa kanila para malaman natin yung kanilang sentimiento dito nga po sa inaasahan na panibagong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo at ng pamasahe. So, ito po, good morning po. Ako po si Maris sa unang balita. Kayo po ay si? Jericho po. Oo, kayo po ay madalas sumasakay sa public utility vehicles? Yes, ma'am. Oo. So, narinig niyo po yung binanggit ko na posible pong nakaamba yung fare hike, dagdag sa presyo ng singil dahil nga po sa ano. Ano lang po masasabi ninyo? Hindi po ako sang-ayon dun sa Sige, tingin po pagtaas. tayo dito. Oo. Hindi po ako sang-ayon dun sa pagtaas ng presyo ng mga Dahil? pamasahe sapagkat po kasi marami pong nangangailangan ng mga katulad po ngayon, katulad po namin, sumasakay lang po kami sa mga libreng pasahe. Excuse po, ma'am. Oo. Libreng pasahe katulad po nito para makatipid po sa mga transportation namin para sa pangailangan din ng aming pamilya. Gayon po kung magtataas po ng pasahe na naman po, dagdag pahirap na naman po sa amin yan sa mga, lalo sa mga namamasahe, tsaka sa mga, kahit po sa mga pagkain tumaas na po Okay. Kaya malaking bagay po sa amin na Alright. mabawasan ang kinikita namin dahil po sa mga pagtaas. Alright. So, yan lamang po ay isa sa mga sentimiento ng mga pasahero dito. Salamat ha, maraming salamat at ingat po sa biyahe. Yan nga po, sa punto pong ito, makakapanayan po natin ang presidente ng Piston para bigyan pa tayo ng karagdagan detalye kaugnay po sa isasagawa nilang kilos protesta bukas. Makakapanayan po natin si Ginoong Modi Floranda. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Modi Floranda. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Mang Maris at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Una po sa lahat, mahigit 3 piso, 3 pesos and 20 centavos hanggang 3.50 ang posibleng dagdag singil sa presyo ng gasolina. Pero 4 pesos and 90 centavos hanggang 5.20 ang inaasahan naman dagdag presyo singil sa diesel. Ano po ang reaksyon nyo rito at nakatakda po kayo magsagawa ng kilos protesta bukas, Ginoong Floranda? Sa atin, Mang Maris, ay mariin natin kinukundina itong pagtaas ng malaki ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Bagamat ang ginagamit nga ng gobyerno itong nagaganap na agresyon o digmaan, pero kung titingnan po natin, Mang Maris, ay mula pa lamang ng January, ay tuloy-tuloy nang tumataas yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Bagamat talagang sinasabi naman mismo ng Department of Energy ay may kompleto supply pa tayo. Kaya nagtataka tayo na bakit walang ginagawang hakbang ang ating pamahalaan para kontrolin o pigilan itong mga malalaking mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil malaking epekto hindi lamang sa hanay ng transportasyon, kundi mismo sa ating mga mamamayan. At alam natin na kapag gumagalaw ang presyo ng langis, talagang ang dulot po niyan ay pagtaas ng mga bilihin. Ay paano sasama yung kararampot na kita at sahod ng ating mga patid na mga manggagawa kung sa mataas sa mga bilihin?
Pero Ginoong Floranda, alam niyo naman po na deregulated. So technically, talagang hindi po yun magagawa ng paraan for now ng pamahalaan. Yung pagtataas ng presyo ng singil at mga outside forces daw po ito. At ang handa raw po silang gawin ay magbigay ng fuel subsidy sa mga PUV drivers. Sapat po ba ito? Sa atin namang Maris, ay bagamat makakatulong yung sinasabi nilang subsidiya, pero hindi ito yung magre-resolve. Wala din itong magiging saysay kung patuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo. Halimbawa, magbibigay sila halimbawa ng 6,500. Ay pagkatingnan po natin yung 6,500, halos 4 na araw lamang nagagastusin ng ating mga driver at mga operator. Kaya sinasabi natin, dapat ang gobyerno ay hindi yung papatsip-patsing solusyon. Dapat magkaroon ng malinaw na solusyon talaga ang ating pamahalaan kasi kaya naman po ng administrasyon Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, pwede naman po siya maglabas ng isang executive order para isuspindi yung patuloy na mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan. So sir, ano po ang panawagan ninyo sa pamahalaan? May taas singil, taas sa presyo po ba kayo na hinihiling? Fair hike sa mga pamasahe? At magkano po ito kung sakasakali? Sa bahagi po ng piston ay hindi tayo nag-iisip na humingi ng dagdag pasahe. Bagamat ito ay karapatan ng ating mga driver at mga operator para kahit paano ay ma-chance yung malaking mawawala, nakita. Pero sa atin ay mas tinitingnan po natin yung kabuuan. Kaya mas inaano po natin, mas dapat ang galawin talaga ng gobyerno ay yung magbawas o magtanggal ng masyadong malaking buwis sa usapin ng produktong petrolyo. Kasi kung usapin ng pamasahe, ay ipapasa lang po natin sa ating mga commuters yung bigat na papasanin ng ating mga manggagawa, ng ating mga mamamayan. Kaya ang tingin po natin sa bahagi po namin sa piston, ay yung mataas na buwis ang galawin po ng ating pamahalaan. So, lilinawin ko lang po yung bukas kilos protesta lang, hindi pigil pasada. Opo, Ma'am Maris, may kilos protesta po bukas, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang lalawigan. Pero ito ay mga protesta, mga kanampagan, sa mga terminal, sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, at sa mga komunidad. At mamaya po sa ganap na alas 9 ng umaga ay magkakaroon din po ng kalampagan sa Pelcoa, sa Petron po, sa pangunguna naman ng bagong alyansang makabayan para nga dito sa pagkundina dito sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon binigay niyo po sa amin, Ginoong Modi Floranda, ang presidente po ng Piston. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.